What's up KG at welcome back sa ating channel. At ito nga, nakita na natin si Batu. Ayan pala si Batu. Dito pala siya nagtago sa mundo pala ng Lunassia. No? So ito ay nandito tayo sa page ngayon ng Axie Infinity dito sa Twitter. At may mga pinapakilala silang mga bagong character para sa Tia's Legacy. So gagaya nito na si Batu. So hindi na siya senador ngayon. So, nandito na siya ngayon sa mundo ng Lunassia. Naku, mukhang papaldo tayo na ito. Lumipat na rito si Batu, ibig sabihin, nandito na ang pera. Ganun ba yun? Ayan. So, ito daw si Batu, the barefoot shoe mender. No? He refuses to wear shoes because Lunassia speaks through the souls. He provides the bridge between races, nothing that Sapphire Craft and Axie Endurance are both required for Lunassia to survive, no? So magtitiwala ka pa sa ganyan nung nakapayong magagawa ng sapatos mo, no? Pero yun nga sabi niya, Lunassia speaks through the souls. So, pagka nakapa daw, mas grounded daw ang kanyang paraan na pakikipag-communicate, no? Dahil talagang maano pa no? Pero yung sombrero niya, sapatos, no? Ang forma din ng drawing nito. Siguro mga bagong NPC to. May nakita pa ako dito eh. Ito, si Namaris. So, ano naman siya? Mushroom. Mushroom ba yan? Oo nga, mushroom. No? So, ewan ko kung mga makakasama ba to o mga NPC ba to. Pero tingin ko NPC lang ito eh. Baka isa dyan yung mga NPC para sa susunod na playtest. Yun yung, kung nagtataka kayo, bakit hindi ako naglalaro ng Axie Den Mysteries or ba't hindi ko kino-cover dahil hindi naman yan Axie. No? Nag-partnership lang yan sila. No? Kaya, hindi naman hindi mo nga rin magamit yung mga Axie mo dyan. So, binalikan ko lang yung mga post ng Axie Infinity. Tingnan ko ano yung mga interesting na mga post nila. No? At kung may balita na ba doon para sa susunod na playtest. So, wala pa naman ako nakita. Yun pa lang. Nagpapakita na sila ng mga, ito kagaya nito. Yung mga bagong character. No? Bagong character sa, Pero hindi kaya kalaban yun? Parang may kalaban na ganito sa Atios Karakor. Tapos, ito sa Kaito, okay to. Legit tong Kaito. Kaya i-content ko rin tong Kaito once na nagkaroon tayo, nakabilo-bilo tayo. Pero dahil dito sa contest ng Kaito, syempre, nanalo tayo dito. Nagkaroon tayo ng place, so pang 10 tayo. At nanalo tayo ng $200 dito sa pagpa-participate natin sa content contest. No? Kaya okay talaga. Kaya di ako minention ng mga to ba't ganun? Hindi, kasi itong mga to, mga sila mga content creator sila ng Ronin. Ako kasi nung nag-apply ako sa kanila, ayaw nila, hindi nila ako tinanggap. Ngayon, hindi na ako mag-apply, bahala kayo dyan. Pero kasi, mahirap sa totoo lang. Wag naman sana magagalit yung mga content creator ng Ron, no? Pero, kunyari, content mo yung Ron, halos lahat ng games sa Ron, isi-promote mo no? Pero tinan mo ano na nangyayari doon sa mga dati ninyong promote? Paano yung mga na-hype ninyo doon? Ano nang mangyayari doon? Ngayon, wala na yung mga project na yun. So, mahirap hindi pa kaya ng ko yun. Di bali Axie, no? Kasi yung Axie naman kasi talaga direct yan sa sa mga pero hindi ko naman pinopromote yung Axie. Ginagamit ko yung Axie para sa natin pang real world situation pagdating sa para bang experiment or parang thesis natin pagdating dito sa pagko-content, no? So makikita mo kasi dito na gagamit yung mga tokens, mas maintindihan ng mga tao yung tokens, NFT, pag games ang ginagamit mo. So, dito mas nai-introduce siya. Dito at least kahit pa paano na pag-aaralan ng mga newbie, ng mga kagaya ko na
na may experience sa market. Hindi pa naman ako ganun kabeterano kasi nag-start lang naman ako sa crypto 2021. So unang bull market ko to, pero pangalawang bear market ko na to kasi nabutan ko na yung bear market ng 2022, 23, tapos ngayon 2026. Kaya sabihin ko na kagad sa inyo, ang pinakamahirap na phase sa market ay ang bull market. Bakit? Kasi diyan ako pinakahirap na hirap. Bakit? Pataas naman lahat yung presyo. Hindi eh. No? Minsan diyan ka madalas maipit sa bull market eh. Pero sa bear market, diyan ako diyan talaga ako yan ang inaantay ko kasi diyan kahit anong panahon ka bumili, lalo na pag tingin mo nakuha na yung bottom ng Bitcoin, bili ka lang ng bili kahit saan. So, after nun, pag nag-bull market, profit ka ng profit. Nga lang, kapag ka nasa bull market ka na, tapos bumibili ka, hindi mo alam, baka yun na yung peak, bababa. So, hanggang sa wala na, maipit ka na maiipit. Di ka gaya sa bear market, kuha mo na kagad yung ilalim eh. Kung sakaling matiming mo ilalim, pero wala naman nakaka-timing ng ilalim, meron lang. Mas mabababa mo mabibili yung mga token mo kapag bear market, unlike sa bull market. Yun. Kaya mas gusto ko yung ngayon, mag-build, mag-ipon, mag-DCA, mag-bodega, at iniiwasan ko talaga mag-trade kapag bear market. Obvious, sasabihin na natin na na pababa yung market, so ba't hindi ka mag-short para extra income? Hindi. Wala akong luxury para gawin yun ngayon sa panahon na to. Kasi kailangan ko mag-build ngayon. No? Siguro 2 taon na ganito. 2025, 2026, 2027. Ewan ko lang yung 2028. Sa halving, ewan ko lang. Sinabangan ko lang yung Bitcoin halving. Tsaka ngayon is May. Sabi nila, sell in May and walk away. Ewan ko kung magkakatotoo. Pero natulo na sa Bitcoin ngayon. Alam ko, huling check ko kanina, nasa 78,000 na siya. Galing siya ang 80. So, ewan natin kung hanggang saan naabutin yung pagbagsak. Pero, yun nga. Gaya ng sinabi ko kahapon, expecting ako sa 40. No? Pero syempre, hindi naman pagdating ng 40, saka ako bibili, hindi pa. Pababa yan, bibili ako 60, 50, 40. Kung bumaba pa ng 30, mas maganda. Kung bumaba pa ng 20, mas okay. Pag bumaba na ng 10, wala na tayong pambili. Pag bumaba pa hanggang sa hindi na nakabalik, no? Bitcoin naman pala ngayon yung mga rug pull. Pagkatapos na patunayan ng Bitcoin ng sarili niya, mga rug pull lang pala. No? Ewan natin, hindi natin masabi, no? Pero ganun talaga. Ito yung pinili kong way ng investing. Ito, kumita naman ako dito. Tuloy, laki talaga na binago ng buhay ko. Sa mindset ko, sa income, sa ano ko. Dahil dito, kaya nga sinishare natin yung mga natutuklasan natin. Ang laki talaga ng pagbabago ko mula nung 5 years ago hanggang ngayon. At sigurado, itong ginagawa ko ngayon is iba pa rin yung magiging epekto nito for the next 4 to 5 years. So, ngayon pa lang, sinesemento ko na yung pundasyon ko dito. Ngayon, nagko-content na rin tayo about dito sa mga natututunan natin. Tsaka, yun nga, excited na rin ako na after 4 years, 5 years, siyempre, bukod sa pagko-content, nag-aaral din ako doon sa mga kino-content ko, so mas nadadagdagan yung knowledge. Habang nag-aaral ako, nakakapag-share ako. So, tapos nakakapag-bodega ako, nakakapag-generate pa ako ng income sa content creator. Kaya, talagang, yun yung mga gusto kong play mga double purpose na hitting 2 birds in 1 stone, kagaya na pagsali natin sa Codex ngayon. Yun, tapos ito na, yung ating mga bagong-bagong mga character na i-introduce sa atin sa TS Legacy. Ewan ko kung kailan to. Ang rumor sa June daw, pero ewan ko lang. Tapos, meron pa pang bagong character dito. Wala na yun, si Kuros. Ewan ko, baka tingin ko itong monster to no? Ito yung makunat na ibon Kakayamot yan Baka pinapakilala lang yung mga kalaban Ewan ko Hindi ko masyado namukhaan yung iba kasi syempre focus tayo sa Alay naman na itsura sa na drawing dun sa Ewan natin no? So punta na tayo dun sa ating codex. Ano ba yan? Binisita lang natin yung page ng Axie Infinity, so wala pa namang balita. Pero yun nga, nakita natin yung mga introduction ng mga characters, mga kalaban ata yun, or NPC na bago na lang i-introduce. Ewan natin. No?
So, pang 43 days na ng ating codex. So, tingnan natin ating mga task ngayong araw na to. Punta tayo sa ating bounty board. Ayan, so sa ating bounty board, meron tayong task na create any rare or higher rune, buy 3 Coco Choco, okay? Open 3 regular pouches, buy 1 consumable, buy 1 premium Coco Choco, craft any rune, okay na tayo dyan, tsaka buy any plant. So, bili muna tayo ng buy 3 Coco Choco muna tayo. Kung di tayo aabot guys, no? Pero tingnan natin, meron pa naman tayong halos sa 1 week, 2 weeks pa eh. So, pang 43 days, hindi, mga nasa 10 days na lang pala, 12 days na lang. No, tapos ng ating, tingnan na lang natin kung ano magiging task natin. So, build tayo ng tatlo nito. So, 0.018. Tatlo, ba't isa lang? Tatlo, ano ba naman yan? 13, grabe naman. Tamang ano lang, 0.24. 0.056. 0.056. Yan. Tapos, punta tayo sa buy 1 consumable. Okay na yan. Buy 1 premium. 0.48. 0.48. Galing ako kanina sa sa Bitget, maglilipat sana ako ng RON, no? So hindi pa rin na okay yung RON na transaction from RON papuntang RON in wallet. Bakit kaya? Nung after ng migration, hindi na siya magamit, hindi na makapag-transfer. Bakit kaya ganun? Kaya hindi pa tayo makapaglagay ng pondo rito. Yan, so buy any plant axi, ang ating sunod, 0.5. Masyado naman common naman yung axi mo, labang ibang dyan. Yung maganda-ganda. Kakaiba yung itsura. Kakaiba ng itsura ngayon ng labanan. Sa Axie Infinity. Okay. Ito na lang kaya, no? Wala pa akong ganito eh. Yung ganyang kakaunti yung ganitong axis, yung ganito yung body. So, na lang bilhin natin. So, magkano to? 0.5 USDC. Yung. So, nabili natin. Tapos, open regular lucky pouches tayo. Yan, sana manalo tayo nito. Radiant Spirit Shell. At yung kaya lalong-lalo na doon sa mga gustong mag-try talaga ng Axie Infinity, titignan nyo maigi kung paano yung ginagawa natin dito sa paglalaro. So actually, sa totoo lang, di naman tayo naglalaro. Nagpa-participate lang tayo sa marketplace. Kagaya niyan, ang meron lang na para doon sa mismong game, sa paglalaro is craft lang. Wala man lang laban-laban na kailangan lumaban ka dito sa kailangan manalo ka ng kahit mga 5 beses. Wala namang ganun. Silipin nga rin natin yung mga tasks para makita rin ninyo. Yan. So, okay na to. Buy any plant, craft any rune, buy 1 premium Coco Choco, buy 1 consumable, regular. So, yun, craft any rare or high rune, buy 3 Coco Choco, verify na natin. Sino? Buy 1 consumable, buy 1 premium Coco Choco, craft any rune, okay na yun. Buy any plant. Okay, kompleto na naman ang ating mga task. So, anong level na ba tayo? Dapat 6. So, pangilan tayo? Wala. Refresh muna natin. So, pangilan na tayo? Pang 810, no? So, level 6. So, pang 58% tayo. So, mukhang matindi-tindi yung labanan ngayon, no? Pang 810 na ako, pero pang 56% pa lang dito. Kapit, So, meron naman tayong clay. Hindi rin naman tayo makapag-roll. So, baka bukas pa tayo makapag-roll dahil kailangan natin isa 4 na clay para makapag-roll ulit dito, no?
So yun, wala naman masyadong bago na ano natin din. Hindi, tingnan pala natin yung mga tasks. Ayan. Ano to? On the top, weekly rewards that players can earn from bounty points, additional bonus. Oo nga pala, no? Bakit pala yung mga napapalanunan ko na to, kagaya nung 3? Ang nakukuha ko lang yung nasa premier pool. Bakit ito pala hindi ko nakikita to? Saan kaya ito nakukuha, no? O kasama na yun dun? Posible naman kasi kung 3 lang, sabihin 2 BXs lang ang nakukuha ko dito sa weekly. Oo nga, no? Hindi ko napapansin yun. So last week, nakailan ako? Last week, so pang 1,479 tayo. So ibig sabihin meron tayong 3 BXs. So ibig sabihin kung 5 ulit ang ibibigay sa atin ngayon, so ibig sabihin 2 BXs lang yun. Yung 30%. Baba naman. Subukan natin tingnan sa explore. Sa claim token, baka naman iba yung pinagkukuhan. Ito sa origin to eh. Ito yung naano ko sa Epic Era. Epic Era eh. Ito yung Apta Tax you. Wala naman ako i-claim dito kasi na-claim ko na eh. Pero tingnan nga natin to. Bukas. Kasi ngayon wala pang value eh. Wala pang value yun dito sa baba eh. Ayun no. So, claimable reward ko 0 pa eh. So, tingnan ko nga to no. Kung ano, bakit nananalo ko sa leaderboard pero pagdating dito, ibig sabihin pinagpa-plus lang yun. Minsan, 1.9 BXs lang nakukuha ko. Ganun ba yun? Tsaka nung dati na parang 6 ata makukuha natin BXs, di naman tayo naka-experience ng 6 na BXs. Naka-experience pa tayo. Ewan ko check na lang natin ito. Hindi ko rin na masyado napansin eh. No? Yung mga rewards. So, dito, yung mga tasks, ito siya. Ayan, yung mga full bounty list. So, iba't iba yan. Buy one consumable. Tapos, merong mga craft. Ito, wala naman to. Hindi ko naman kailangan kasi ito. Mga basic lang yan. Ngayon, yung mga maglalaro ka, hanap tayo ng mga naglalaro ka. Ito, win 2 rank battles, win 1 rank battles. So, tagsi 70 lang yan. Yan, no? So, pagdating sa Master Quest, hanapin natin yung Master Quest, ha? Ayan, sa mga Master Quest, buy yan. Buy, breed, ascend, evolve. Evolve, XP booster, spend, win 2, random class. Wala, no? Diba? So, hindi naman talaga pinopromote yung paglalaro. Ang pinopromote dito ay mag-participate ka doon sa hindi, meron pala ito. Win 2 rank battle with at least 1 morph axie. So, kailangan mo pa rin bumili ng collectible axie sa Master Quest. Ito naman, evolve. So, isa lang. Para sa Master Quest. So, hindi talaga, ewan ko kung pinopromote ba nila yun. Promotion na ba yun na maglaro kayo? Hindi, di ba? Siguro dito sa, sa Homeland. Produce, tsaka craft. Yan. 2 wins, mga ganyan. Course Colosseum. Yan. Ito, sa mga lower lang. Pero doon sa Master Quest mismo, wala ka. Kaunti rin naman yung binibigay na quest doon. Hindi rin naman ganun kataas. Pero mag-roll din na tayo. Kailangan na natin mag-roll next week. Next week na bukas ng mga mas patataas na quest. At least intermediate. So, subukan natin na i-roll ng mga basic natin bukas. Kasi kailangan na natin mag-habol ng level para makuha natin lahat ng rewards. So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscriber. I-like and share lang ating mga video. At thank you so much sa inyo lahat. Siyempre, mag-comment na rin kayo sa ating mga at sa ating mga video. At siyempre, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. No? Malaking thank you na kagad yun sa inyong lahat. So, yun lang, no? Ingat kayong lahat at magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!